Formal nang naghain ng resolusyon si Senator Amy Marcos para paimbestigahan ang Pax Silica. Ito ang multi-nation initiative na magtayo ng semiconductor at artificial intelligence hub dito sa Pilipinas sa pangunguna ng Amerika. Ang detalye, hatid sa atin ni Red Madridano. Hindi po ako tutol sa Pax Silica, liliwanagin ko. Ito ang clarification ni Senator Amy Marcos matapos mag-file ng resolution para imbestigahan ang planong pagtatayo ng Pax Silica sa bansa. Inaasahan natin at kailangan natin ang investment higit sa lahat sa high-level manufacture. Gustong-gusto natin pumasok ng AI at talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako ng SONA. Ilan sa mga pangunahing concerns ni Senator Amy ang posibleng pagganti ng China sa Pilipinas dahil sa inisyatiba at ang environmental impact ng pagkakaroon ng ganitong klaseng pasilidad sa Central Luzon. Tanong rin ni Marcos kung sasapat ba ang supply ng tubig at kuryente kung sakaling operational na ang proyekto at kung ano pa ba ang mga concessions ng Pilipinas dahil ipapaubaya raw nito sa Amerika ang kontrol sa lugar sa susunod na 100 taon. At hindi lang si Senator Marcos ang may mga agam-agam. 3 senador pa ang nais ring imbestigahan ang kasunduan. Bilang Agriculture Committee Chairperson, gustong tingnan ni Senator Kiko Pangilinan ang magiging epekto ng AI Hub sa mga magsasaka. Dapat umanong siguruhing may tunay na public consultation ang mga ganitong bagay, lalo pat sa lupain ng mga katutubong AITA sa Kapas Tarlac, itatayo ang pasilidad. Economic benefits naman ang nais pag-aralan ni Senator Risa Ontiveros. Hindi kasi siya kumbinsido na interes ng mga Pilipino ang mamamayani rito. Malaking benepisyo ito sa malalaking negosyo, pero tatanggalin nito ang mga sakahang lupa ng ilan sa ating mga kababayan. Dahil rin sa kabi-kabilang kritisismo ng proyekto, gustong malaman ni Senator Raffy Tulfo kung sapat ba ang mga batas at patakaran ng Pilipinas para pangalagaan ang interes ng bayan sakaling matuloy ang proyekto. Kaya naman noong Biyernes, dininig na ng Committee on Environment, Natural Resources, Climate Change at Finance ang issue. Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Pax Silica dahil sa laki ng potensyal na benepisyo nito sa Pilipinas. Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho to. Yun nga lang, nagain rin ng mga kondisyon ng SP. Dapat raw sumunod sa mga batas ng Pilipinas ang operasyon ng Pax Silica. Tiyakin na sasapat ang tubig at kuryente sa bansa pag nagsimula na ito. At dapat ring siguruhing protektado ang mga magsasaka at mga katutubong madi-displace ng proyekto. Nilinaw rin ng Department of Trade and Industry Board of Investments na hiwalay ang Pax Silica Partnership at ang planong AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City sa Tarlac. Pax Silica raw ang tumutukoy sa non-binding na Declaration of Shared Principles ng 24 na bansa. Signatory na dito ang Pilipinas noon pang Abril 2026. Pero ang AI Hub, work in progress pa at magpo-focus sa advanced manufacturing. Palalakasin raw nito ang industrial capacity ng Pilipinas para makalikha ng higher value products mula sa ating mga likas na yaman, imbes na ini-export lang ito nang hindi pa napoproseso. It is dedicated to advanced manufacturing. In particular ho, ito ho yung mga equipment and components that go into an AI data center. Hindi ho ito about data center. It is about manufacturing the components that go into an AI data center as well as the mga electronic equipment na magiging AI-enabled. Humigit kumulang 1 milyong trabaho ang inaasahang lilikhain ng AI Native Industrial Acceleration Hub sa Pilipinas. At magpapasok ito ng hanggang $70 billion in investments mula sa groundbreaking hanggang sa full build-out.
Inaasahan namang magbabalik ito sa Pilipinas ng higit $200 billion o 12.28 trillion pesos na halaga ng exports pag fully operational na ang AI Hub. Posible ring magdagdag ito ng 60 billion pesos na lease income sa kaban ng bayan at 68 to 75 billion pesos na annual tax revenue. May sagot na rin ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA kung saan kukunin ang tubig sa AI Hub. Gagawin po natin yung pong mga, hindi po to ground extraction sa mga lupa, halimbawa po kung saan mga residential o agriculture. So ang gusto po natin dito ay yung surface water harvesting. So gagawa po tayo ng mga tank para yung mga surplus water po na nasa mga ilog, halimbawa po ngayong tag-ulan, ay i-store po, yun ang lilinisin. Sa August 19, nakatakdang magsagawa muli ang BCDA ng Stakeholder Consultative Meeting para sa planong AI Hub. Red Madridano, IBC News.